السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الفتاح الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال الرحمن الرحيم الملك القدوس Alhamdulillahi Rabbil Masyarik wal Magharib khalaqal insana min tinin lazib. Ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon ng silangan at kanluran. Wa thumma ja'alahu nutfatan bayna sulbi wat taraib. Khalaqa minhu zawjuhu wa ja'ala minhum al-abna'il wal qaraib. Pagkatapos ginawa niya ito sa pagitan ng gulugod at tadyang nilikha mula sa kanya ang kanyang asawa at ginawa niya mula sa kanilang dalawa ang mga anak at mga kamag-anak. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-kawiyul ghalib. At ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamalakas na walang kahinaan. Shahadatan mutayakin bi anna al-wahdaniyatan lillahi amrun lazimun lazim. Pagsaksi na walang iba, walang pag-aalinlangan na ang kaisahan ay natatanging para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan Abdullahi wa Rasulul Malik al-Wahib. At ako'y sumasaksi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mensahero lamang. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanya at sa kanyang pamilya at mga kasamahan. MashaAllah, tabarakallah, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam at aming mga kababayan dito sa gitnang silangan at dyan sa Pilipinas at lahat ng inaabot ng aming programang ito, ang B15. Ito yung Al-Akhila Fiddin na kung saan sumasalamin sa bawat mga tagapagturo at mga ngaral ng ating pananampalatayang Islam. Ito ang B15. At upang painitin natin ang ating talakayang ngayong araw ng Jumaa, ito ang September 25, 2020 ay tawagin natin ang ating kapartner dito sa ating palabas. Walang iba kundi si Brother Anwar Kilingan. Anwar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Kamlon. Alhamdulillah. Una-una tayo ay pumupuri at dumadakila sa ating dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na mashallah, alhamdulillah, ay kasama natin ang ating special guest, no? Inunahan tayo ng special guest natin na si Pretty, mashallah. So, alhamdulillah, special guest ngayon? Hindi mo sinabi sa akin na ang B15 ay para sa mga hayop. Hindi naman? Mashallah, napakaganda ng pusa. Anong pangalan ng pusa mo, Anwar? Ito ay si Pretty, one of our best friends syempre dito, mashallah. No, alhamdulillah. Pakilala ka, Pretty. Ayan, no.
Hi, say hi. So alhamdulillah po, nandito tayo sa ating another episode na naman ng BFF in Dim, na kung saan ay makakapanayam natin ang ating mga tagapagpalaganap ng Islam, ang ating mga mangaral na mashallah ito ay nilalaan natin upang naman sila ay ating marinig, no? Ang kanilang mga buhay, mga kwento nila in terms ng kanilang sa pagkapalaganap ng Islam, sa mashallah. So alhamdulillah, kumusta ka po? Alika mo nun dyan sa Yanbu. Ano ang balita? Ma, Mashallah, alhamdulillah, medyo ito tuloy-tuloy pa rin ang ating continuation ng ating short break sapagkat alam mo na since Wednesday ay nagkaroon tayo ng national holiday. Mashallah dito sa kaharian at of course tayo ay happy sapagkat ang kaharian ay nakakapagbigay sila ng mga ganitong oras na kung saan ang mga workers hindi lamang at tayong mga Pilipino ay nagkakaroon ng para panahon sa ating mga sarili parang gabang holiday to ng Eid kasi bakit yung Eid Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday so parang so ito ay malaking tulong sa ating mga trabahador sapagkat nagkakaroon tayo ng mga kung ano yung gagawin natin sa ating mga bahay at the same time matatapos ang ating mga house chores. That of course, alhamdulillah, ang pandemya naman patungkol sa COVID-19 ay medyo inshallah ta'ala papunta na sa kawalan inshallah. Sana ituloy-tuloy na ito inshallah dito sa Yanbo at of course sa kaharian at of course sa lahat ng sabihin natin mga bansa na meron silang mga ganun. Kumusta naman dyan sa Inshallah. Jeddah, Brother Anwar? Alhamdulillah, Alikamlon, nakita din natin dito yung sinabi mo kanina na mashallah talagang yung nagbibigay sila din ng oras, no? Na yung pagbigyan nila ng oras yung kanilang sariling nasyon na upang suportahan ang mga adhikain ng kanilang liderato dito sa bansang ito. Na mashallah nakikita natin yung kooperasyon. Ito sa mga kagandahan na nakita ko sa Saudi Arabia kapag yung merong proyekto o kaya isang project ang kanilang leader ay talaga nakikiisa, no? Hindi katulad sa atin na subhanallah na tayo nagiging political na ngayon sa ating usapin na kaunting ano lang naman na sana naman ay ang ating mga kapatid at ang mga kababayan natin sa Pilipinas ay magising sa katotohanan na igbis tayo ay puro na lang tayo complain ay dapat isaalang-alang natin kung anong hirap na ginagawa ng ating leader sa ngayon na kung saan nakikita naman natin yung kabutihan na ginagawa niya. Kaya dapat suportahan na lang. So alhamdulillah, may iba tayo na tayo ngayon po ay live sa ating tatlong page, no? Sa page ng Anwar Delight, sa page ng ating butihing guro na si Ustad Alimuddin Onofre Elias. Salam sa inyo dyan, sa mga viewers dyan. Alam ko talagang mashallah ay naiba yung ating schedule. Kasi po, special yung ating guest na naman. Kaya special yung schedule natin sa oras na ito. Kaya naging umaga yung ating live viewing. At tayo po ay live na live din sa ating page ng ating panauhin ngayon na si Ustad Muhammad Abiron. So salam sa inyo dyan sa mga nag-view dyan sa page ni Ustad Abiron. So alhamdulillah, Kalikamlon, in total, ay maging mahirap man, maging madali man ang lahat, maging masarap man ang buhay, o mapait ang buhay, ay kailangan tayo magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng oras. Dahil hindi natin alam na ang ating buhay dito ay panandalian lamang o hiram lamang natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya lagi tayo magpasalamat, lagi nating alalahanin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad nito, sa ating programa, ginagawa nating programa nito hindi upang para purihin ang ating sarili o bawat isa, kundi tayo ay kinikilala natin yung ating mga guro o tagapagpangaral sa Islam upang lalo pa natin makilala sila. Ano yung mga struggle na naranasan nila sa pagpapalaganap ng Islam. Kaya mga kapatid, mga kababayan na nanonood sa mga oras na ito ay paki-share, paki-like at paki-follow ang aming programa na ito dahil ito ay para sa inyo. Na kung saan matutunan natin yung mga ano nasa likod ng kanilang istorya in terms ng kanilang pagpapalaganap sa Islam, inshallah. Yes. Yes, mga kababayan, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa at inshallah ta'ala simulan natin ang programa. Samahan nyo kami sa isang oras ng at kalahati inshallah ta'ala ngayong araw ng Jum'ah na kung saan ay itong programa ay sumasalamin sa sabihin natin sa mga experience at mga tagumpay at struggles ng ating mga ngaral at mga guro sa pananampalatayang Islam. At Anwar, paki-review na at ang ating inihanda para sa ating guest for today. Director, camera roll, please. Marwan?
kapatid, mga magulang, at mga taga-subaybay, ang kamatayan ay dapat hindi natin kinatatakutan, bagkus dapat natin ito'y paghandaan. Sapagkat ito ay pinatutunayan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng tao ay makakatikim ng kamatayan. Kahit anong iwas natin, ay tiyak na madadatnan natin ang kamatayan. Kullu nafsin dhaikatul maut. Ang lahat ng may buhay, ang lahat ng nilalang, ito ay makakatikim, makakalasap, makakaraan ng kamatayan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattar, Al-Fattar, Al-Halim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi'. Masya Allah, tabarakallah. Anwar, ano ang masasabi mo sa ating preview para sa ating panuhin? Nakamute ka. Alhamdulillah. Mashallah, Ali Kamlon. Talagang sa mga preview natin, makikita natin yung kung ano yung mga experience pa lang ng ating mga panahuhin ngayon at ng ating panahuhin sa araw na ito na mashallah talagang engaged siya in terms ng dawa. At especially, marami siyang karanasan in terms ng kanyang mga background na photos na pinakita natin sa Pilipinas, no, mashallah. Marami tayong matutunan. Sa tingin ko, at this time, sa araw na ito, kaya mga kababayan, mga kapatid, stay tuned, makinig, at manood. At siyempre, manalo tayo ng load after this kasi marami tayong matutunan sa mga oras na ito sa ating panauhin na ating i-guest. No, mashallah. Huwag natin pataganin pa. Ali Kamlon, it's your turn naman na ipakilala natin ang kanyang short background. To all our viewers, mashallah, tabarakallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating mga viewers sa page ni Ustad Muhammad Avirun, sa page ni Ustad Alimuddin Onofri at sa page ni Anwar the Light ay ang ating napiling panauhin for this week, mashallah, tabarakallah. Joining us today is a propagator, currently propagator and interpreter. Ika nga, mangangaral siya at the same time ay tagapagpalaganap siya ng Islam at tagapagturo sa Al-Malha, sasabihin natin sa Al-Miqlaf. Al-Malha and Al-Miqlaf Islamic Guidance Office dyan po, dito po sa Jizan, Kingdom of Saudi Arabia. At the same time, naging interpreter and translator siya sa Ministry of Islamic Affairs, Call and Guidance, dito sa Kingdom of Saudi Arabia, ika nga. At the same time, naging dati siyang imam sa isang masjid na pinangalan ng Imam Masjid Abdurrahman bin Auf. At the same time, dati siya naging former interpreter at translator sa The Cooperative Office for Call and Guidance sa Dumat Al-Jandal, na kung saan dito rin sa bansang Saudi Arabia. Naging dati rin siyang mangangaral at tagapagturo sa Meqwa Islamic Guidance Center. At the same time, naging dati siyang imam sa isang masjid din sa Tariq bin Zayed
Dati rin siyang madrasa alive teacher, mashallah tabarakallah, sa ating bansa, dyan sa Pilipinas, sa may bagong silang elementary school dyan sa Pilipinas. At the same time, naging former advisor at Muslim Aid sa isang serving humanity sa probinsya ng Palawan, Puerto Princesa, Palawan. At naging dati rin siyang imam at khatib sa Masjid Al-Adhkar sa Pilipinas. At siya ay nakapagtapos, mashallah, produkto po siya ng hindi dito sa Gitnang Silangan, kundi mashallah, kinalulugod po namin sabihin na produkto po siya sa isa sa pinakatanyag na eskwelahan sa Lanao del Sur. Ito ang pag-translate natin sa English, University of Southern Philippines. Ito yung Jamiatul Janubil Philippine na nakapagtapos siya bilang kauna-unahan. I mean, isa siya sa kauna-unahang first batch na nakapagtapos dyan sa Jamia, na kung saan nakuha niya ang College of Education and Islamic Studies, major in Arabic language way back 2006. Without further ado mga kapatid at lahat ng ating mga viewers, ito ay aming karangalan na ipakilala sa inyo ang aming napiling guest for this week. Walang iba kundi si Ustad Sheikh Muhammad Hussein Aviron III. Ustad Aviron, tafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدين والدين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. Waalaikumsalam. Tuwing may mga ganitong event o di kaya kaunting oras pagbibigay ng kaalaman ay parang naninibago ka sa mga mga experience. So, pilit ko na rin yung tinatago, pero nang dahil sa kailangan, then kaya lumabas yung mga ganong picture. So maraming salamat sa lahat ng viewers sa page ni Anwar Delight, tapos kay Ustad Alimuddin, at siyempre sa page ko. At maraming salamat sa nakaisip dito kasi kung papansinin natin yung mga interview is puro mga nag-Muslim. Pero yung mga ganitong programa na yung mga propagators, yung mga tagapagpapalaganap ng Islam, wala pa akong nakita na organisasyon o di kaya grupo na nakaisip maliban sa itong grupo ninyo. Naway, dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging kapag-ipakinabang sa lahat ng mga nanonood at marami kayong matutunan sapagkat Masya Allah, yung pinanood ko yung mga episode na mga nauna, parang nandiliit ako doon kasi siyempre mga special guest, yung mga nauna sa akin, Masya Allah. Anyway, maraming sa lahat at especially yung host natin at kay kapatid Ali Kamron. At upang painitin natin ang ating talakayan kasama ang ating napiling guest for this week, si Sheikh Muhammad Aviron, at upang painitin natin ang ating talakayan kasama si Brother Anwar, ay gusto naming bumati sa lahat ng ating mga viewers, ang daming viewers, mashallah, sa Kuwait, sa Berlin, Germany, sa USA, dyan sasabihin natin sa Dubai, at of course sa ating bansang sinilangan ng bansang Pilipinas, at of course dito sa Gitnang Silangan, buhay na buhay ang lahat ng mga Islamic centers, ang ating mga kapatiran sa bawat mga Islamic centers, sapagkat ngayong araw ay napakabiyaya sapagkat araw ng Juma. At of course, para painitin natin to, Anwar, bigyan na natin ng unang pagkakataon na matanong ang ating butensya. Inshallah, Ali Kamlon. Bismillah. But before that, we proceed to our first question. Siyempre, ako'y nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan ng pagkakataon ng ating butihing Sheikh na magkaroon ng oras para paunlakan, no, yung ating imbitasyon dito sa programa na ito, na mashallah ito programa na talagang hindi naman nisip namin before. Biglaan na lang talagang nagkaroon ng idea yung ating kapatiran na mashallah na bumuo ng ganitong organisasyon, at pinapasalamatan po din namin kayo at lahat ng mga guests namin na naging guest namin before na talagang they appreciate this program. And I hope our viewers and our mga taga-subaybay at mga kababayan na nanonood sa oras na ito
ay kapulutan natin ng aral. Kung tayo man ay hiwala pa sa landas ng Islam, ay ito maging silbi, no? Maging liwanag sa atin kung anong mayroon sa Islam, no? Inshallah. So, alhamdulillah po, ako'y maraming itatanong, but at this time, bago ako magsalita, nais ko rin sabihin sa ating mga viewers, you are allowed to ask a question sa ating panauhin, Yes. but it must be, wag na tayong lalayo doon sa mga katanungan. You must ask, can be a personal, kung na pwedeng isagot niya, at in terms of dawa naman, syempre. So it means, kayo ay allowed magtanong at babasahin namin yon. At ipagpaumanhin natin kung lahat ng mga viewers natin, mga comment ninyo ay hindi namin nababasa, but kung nakikita naman ninyo ay nag-appear naman sa ating screen. So inshallah, ay alhamdulillah, ay nagkapasalamat kami sa inyo sa suporta at sa tuloy-tuloy na pag-share ng aming episode na ito. Nawa, biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Again, bismillah. Ang aking unang katanungan, Ustad Muhammad Abiron, alhamdulillah, tayo ay unang nagkita nung time na ako ay bago pa lang sa Islam. I think, do you remember that day? No? MashaAllah, doon sa Makkah, dahil sa ating butihing Ustad na si Ustad Onofre Elias, I think Fajr that time, ay subhanallah. And that's the time that I met our guest, no? Si Ustad Muhammad Abiron, and that's the time na nagkaroon kami ng pagkakakilanlan sa bawat isa. Do you remember that time, Ustad Muhammad Abiron? Siyempre naman, hindi naman yun malilimutan. Yeah, even me, subhanallah, kahit short time na tayo nagkita, during that time talaga nag-meet kami doon mismo sa hotel, na kung saan doon sa salahan mismo ng before the Fajr. And sa ating siyempre, nung tayo nag-meet, lahat may umpisa eh. Lahat may beginning. In terms of your life, in terms of your calling, being a messenger or being a daya sa Islam, lahat ito may simula. Can you please give us a short story kung sino ka before at paano pumasok ang tawag sa iyo na ikaw ay pasukin ang pagiging isang mangaral sa Islam? Bismillah, alhamdulillah. Nagsimula ito yung binanggit ni Ali Kamulon na yung naging advisor ako sa Muslim Aid sa Palawan. At during nag-feeding kami, nagbibigay kami ng mga pagkain, nag-distribute, especially yung Ramadan, yung makikita mo yung mga tao na marami talagang nangangailangan ng kaalaman. Muslim na Muslim, pero kitang-kita mo yung maraming pagkukulang at saka kitang-kita mo yung jihad, yung kamangmangan. Kasi halos yung barangay ng Balabak at sa labas ng Balabak, dumating kami sa city na nag-feeding during Ramadan at saka nag-distribute ng mga package para sa mga mahihirap. Makikita mo yung kawalan ng il. So naisip ko, sabi ko, paano kaya ito'y may improve yung mga mismo Musliman at the same time yung mga kababayan natin hindi Muslim. So hanggang sa nabiyayaan ako na nag-aral, tapos kaya highlights sa mga Maranao tribes kasi sila yung kumukup sa akin para matuto sa Islam. Especially yung pinakamamahal kong ustad, siya yung pangalawa kong magulang sa buhay ko na si Sheikh Abdul Wahab Laksama na isang Maranao na siya yung nagporsige na upang makarating ako ng Marawi. So, yung dumating ako ng Marawi, kung paano na ako dumating sa Marawi, isang taga-amin din nag-aaral doon. So, siya yung naging dahilan na dumating ako sa Marawi. So, nung pumunta ako ng Marawi, siyempre, first time mag-travel, labas ng Palawan via barko. So, hindi ko alam yung mga ticket, hindi ko alam kung yung kailangan para yung may baon ka. So, dumating ako doon sa lugar kung saan na doon mag-ipon-ipon. Wala akong baon, wala akong, damit lang ang dandala ko. So, may isang Maranao din na nagtanong sa akin, sabi niya, yung ticket mo is puntang Iligan lamang. Pero yung from Iligan to Marawi City
ay kailangan ko. Yes, oo, yung pamasahe. So sabi ko wala ako noon. So bahala na. Yun ang naisip ko. Kasi siyempre Pilipino mahilig sa bahala. So inabutan niya ako ng 3,000 pesos. Sabi niya sa akin, kung may pambayad ka, bayaran mo. Kung wala, sa iyo na. So doon parang yung feeling na mahirap pero naging madali lahat. At the same time, kaya kinarin ko rin yung da'wa. Nakikita ko yung sila Sheikh Omar Peñalver, sila Mang Daniel Rodriguez. Sila yung naging mentor ko sa da'wa. Tapos sila Muhammad de la Peña. So sabi ko, kung kaya nila, kaya ko din. So doon nagsimula ang da'wa. Mashallah, Ustaz Mohamed Aviron, hindi hinggit sa kaalaman, I mean, lahat ng mga followers mo at the same time mga brothers natin sa teen ay most of them, they know you at alam nila kung paano yung way ng iyong way ng pagbibigay ng dawa ika nga. Sapagkat ako'y naniniwala na bilang mga mangangaral ay iba't iba ang mga experience, iba't iba ang kanilang mga strategy ika nga sa kanilang pananalita, sa kanilang pagpapalaganap ng Islam, sa kanilang mga way of techniques, ika nga, to convince the audience and to convince, sabi natin, yung paano may parating yung mensahe. Sa katulad mo, Ustad, sa pagiging Muhammad Aviron, ika nga, ano yung style natin, ika nga, sa the way of da'wah to preach, ika nga, sapagkat yun nga, nabanggit ko kanina na iba-iba tayo ng technique. Ano yung technique ng isang Muhammad Aviron III? Start? Okay. So, actually, mga kapatid, yung technique, bago pa man nilisan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mundong ito, tinuro na sa atin. So, kung kailangan natin yung techniques, kung kailangan natin makiusap sa mayayaman, sa mga politician, sa mga mahihirap, sa mga mararangyan na tao, so si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginawa niya ito sa kanyang kapanahunan. Okay? Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung huwaran mo sa da'wa, huwaran mo sa pamilya, huwaran mo kung paano ka maliligtas sa kabilang buhay, maaro ka mabuhay din sa mundong ibabaw. So, para sa akin, ang akin kaya kong magparaya, unang-una. At kaya kong gastusin ang sarili kong pera para sa da'wa. Kasi siyempre lahat ng Islamic Center sa buong kingdom, sabi natin, nandito tayo, hindi nila kaya mag-provide ng lahat ng ating kailangan sa da'wa. So, dapat yung da'iyya, handa siyang masaktan, handa siyang mapagod, handa siyang igugol ang lahat ng kanyang oras, handa siyang harapin ang lahat ng mga problema. Kasi kung ito ay nangyari sa panahon ni Prophet Muhammad SAW, dapat nangyari sa atin. Pero ang da'wa is napakalayo ang kanyang daan. Pero hindi natin kailangan yung marating yung dulo nito. Pero hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, dito tayo mamatay habang binabaybay natin ang daan ng da'wa. So, ang sa akin, kailangan talaga balikan natin yung life ni Prophet Muhammad SAW. Kasi pag binasa natin yung sira ni Prophet Muhammad SAW, diyan mo malalaman kung paano ka makiharap sa lahat ng mga tao. Kasi sa panahon ni Prophet Muhammad SAW, kaya niyang kaharapin. Yung mga ngayon social media, sa panahon ni Prophet Muhammad SAW, meron na yan. Hindi lang natin nalaman o di kaya yung iba sa atin. Kasi bakit? Dahil sa panahon ni Prophet SAW, nagpadala siya ng mga letters sa iba't ibang mga king sa kanilang mga lugar. So, kung babasihan natin na ito ay nangyari na yung social media sa panahon ni Prophet Muhammad SAW, hindi lang nga ang improve na ngayon is kung saan gusto natin. Kaya, mashallah, itong programa na to talagang naway patatagin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Ustad Mashallah. Muhammad Abirun, mashallah, bago magtanong si Akh Anwar, gusto ko lang mag-follow up. Alam ko na mashallah sa lahat, ito ay alam na alam nila Anwar at lahat ng ating mga ustad, mashallah. Ako kasi, ako yung tao na observant, ika nga, nakikita ko lahat ng mga anggulo ng ating mga mangangaral, sapagkat of course, kapag nasa larangan ka ng pagdadawa, yung mga nagdadawa mismo na mga kasamahan mo o kaya mga veterano sa atin o kaya yung mga kasamahan mo, ika nga sa dawa, ay tinitingnan mo sila at kung ano yung mabuti sa kanila, ay ito ay idinadagdag natin sa ating mga pag-uugali, ika nga, sa ating mga techniques, ika nga. At of course, meron din tayong sarili, ika nga. Alhamdulillah, yung sarili mong technique ay marami kaming napulot doon, ha. Yung mga sariling gastos ay kailangan i-spend if it is kailangan talaga. At the same time, pwedeng masaktan ang daming hugot ng ating mahal na when it comes sa dawa. But nakita ko rin, Ustad, yung pag-participate mo from the different Islamic seminars within the kingdom. Nakita in Riyadh, within in Makkah, within in Jizan. Nakita ko lahat na lahat ka nag-a-attend. Do you think what's the significance? So kaya nga, what the essence nung pag-attend ng mga ganito? Ito ba nakakapag-boost, nakakapagpataas ba ng ating mga sabihin natin motivation sa ating pagdadawa o kaya sa ating kaalaman? Para at least kahit paano, yung ating mga future propagators at mga incoming propagators ay at least kung mayroon silang oras, makapag-participate din sila sa mga iba't ibang mga sabihin natin seminars na kagaya ng inaatinan mo. So can you enlighten us? Bigyan mo kami ng sabihin natin, ano ba yung napapala natin dito sa mga ganitong programa, mashallah, na inihandog ng bawat Islamic centers? Ustad? Okay, bago ko yung dito sa Kingdom, bago ko sasagutin, before sa Pilipinas, maraming mga symposiums na mga ginaganap sa Pilipinas. Hindi ako speaker, pero uma-attend ako. Pero pagdating ko doon sa event, sasabihin ng mga tao doon sa akin, ba't ka uma-attend dito na naging audience ka lang? Hindi ka nababagay dito, dapat doon ka sa stage, mag-lecture ka. Kasi yung mga dito sa ibaba na nakikinig, yung mga ordinaryong tao lang. So ang sagot ko sa kanila, kapatid, hindi ko pinunta dito para ako ay i-promote ko ang aking sarili, maging isang magaling na tagapagsalita. Pero pumunta ako dito, ang pinunta ko dito is mag-iigib ako ng kaalaman. Sapagkat ang pinanonood ko dito, kung paano nilang sasagutin yung mga tanong. Kasi siyempre, nakapag-aral na tayo, kaya natin sumagot ng mga ibang yung mga katanungan ng mga guests, di kaya ng mga audience. Pero yung way, kasi depende yan sa experience sa da'wa, paano mo sasagutin yung tanong. Kasi minsan sasagutin natin masakit, minsan naman medyo hindi nasiyahan yung nagtanong. So pag nakarinig tayo ng mga batikang mga ngaral, pag nagbigay sila ng mga tanong, ng sagot, mashallah, tabarakallah, yung hindi mo na kailangang i-explain, sabi mo, sapat na yung sagot na yun. Dito naman sa Kingdom, ang first na naatinan kong kauna-unahan, sila yung nag-motivate sa akin paano mag-handle ng da'wa noong 2011, diyan sa kila Sheikh Muhammad Amin Rodriguez, kila Brother Azel, diyan sa may Industrial Jeddah. Industrial. Diyan ako, yun ang first time ko na umattend ng seminar 2011. Tapos, kasi ako yung tao na pagdating sa kaalaman, hindi ako nagsasawa. Makinig, kaya kong magbigay ng oras, kaya kong i-sacrifice yung oras sa pamamahinga ko, gagamitin ko yun doon sa pagdating sa kaalaman. So, naka-attend ako sa Jizan ng 3 times na seminar, tapos dyan sa Makkah 2 beses, yung tinayo ng una kila Sheikh Alimuddin, jazakallahu khairan. Pangalawa, yung 1 month, whole 1 month na dito sa buong Kingdom na pinili ng mga daiya para ka-attendin doon, 3 lang ang kinuha. So isa ako doon, kaya isang karangalan para sa akin na kahit hindi ako kilala, so napunta ako doon sa seminar na yun. So 1 month kami doon sa Pundok Arab.
sa Arab Hotel doon sa Makkah. Ito ay Muslim World League ang tawag dito, nagtayo o di kaya sila yung nangunguna para paunlakan itong seminar. So yung ibang mga participants ito nang galing sa Pilipinas. So tatlo dito kami sa Kingdom, isa na ako at saka si Kalimuddin. At yung pangatlo hindi rin naka-attend kasi hindi siya pinayagan ng center. So, Ustad Mohamed Abiron, sa mga experience mo, mashallah niyan, ano yung in-expect natin? I mean, ano yung in-expect ng ating mga organizers pagkatapos ng mga seminars na to? Ano yung in-expect nila, ika nga, sa mga participants? Okay, so ang pag-attend ng seminar, ang pinakamahalaga doon, yung pag-iipon-ipon ng mga duat. Kasi hindi maiiwasan pag halimbawa nagpaipon-ipon yung mga daiya, yung mga propagators, hindi maiiwasan yung mag-share ng ganito yung problema nila sa center nila, yung mga kabutihan doon. So marami kang matutunan dahil yung mga makakasama mo, yung mga matagal na sila sa da'wa. So yung mga pagkukulang mo doon mag-focus, kaya ako pag nakasama ko yung mga daiya, doon ako lalapit. Yung mga matagal na sa da'wa, doon ako nakikipagkwentuhan, tapos magtatanong ako sa kanila. Kaya dapat yung mga elders natin sa da'wa, kahit ano man ang narating natin, dapat din pa rin natin silang igalang, irespeto. Matagal na ang nakilala ko matagal na sa da'wa, sila Sheikh Badia, sila si Muhammad Amin Rodriguez, sila de la Peña, Omar Piñelber, at iba pang mga daiya. At yung iba na mayapa na naway kahabagan ng ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pag-attend ng seminar, ito ay marami kang matutunan. Yung mga natutunan nila, siyempre hindi natin natutunan. Yung natutunan mo, hindi rin natutunan. Pero pag nagkaroon ng sharing, so lalawak yung mga kaalaman. Brainstorming, yes. Yes. At ito naman ay kitang-kita natin sa bawat mga Islamic Center dito sa Carian, especially sa mga Filipino community. At the same time, kung paano na ibabahagi at kung paano ito, sabihin natin, napapakinabangan ng bawat Islamic Centers. At the same time, pag-uwi natin sa Pilipinas, dala-dala natin itong mga kaalaman na nakuha natin dito upang ipagpatuloy ang ating sinimulan sa pagdadaway ka nga. Anwar, yes, alam ko kanina pa ang dami mong itatanong kay Ustad. Anwar? Yeah, alhamdulillah. Napakaganda yung ibinahagi sa atin ng ating butihing Sheikh na si Muhammad Abiron in terms ng kanyang technique o kaya yung kanyang pagdadawa at syempre yung kanyang mga karanasan sa seminar. Isa sa mga bahagi ito upang mahubog tayo na alhamdulillah sabi ika nga ay yung pag-aaral natin o pagsasalistik natin sa kalaman ng Islam ay hindi na nahihinto, no? Hindi ito nababase sa edad. Tama. Na hangga't tayo ay may buhay, tayo binibigyan ng oras ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay gugulin natin yung oras sa pagsasaliksik ng Islam. Na ito ay maghuhubog sa atin. Kaya nga po ang BFF din, isa sa mga project nito, ay makakuha tayo ng aral o kaya mga inspirasyon o mga advice sa ating mga daiya, sa mga tagapagpalaganap ng Islam, na ano yung ginagawa nila mga diskarte in terms ng kanilang pagbibigay ng pangangaral sa Islam o kaya pagdadawa. So in terms ng dawa, Ustad, before that ay salam tayo ulit sa ating mga viewers sa page ng tatlong page natin na mashallah patuloy silang sumasubaybay at may mga katanungan ako nakita. Inshallah mamaya po i-raise natin yung mga katanungan na yan. At bukod doon sa ating viewers, Sultan. Yes, I want to mention also si Ustad Fahad Sultan Abdullah, nagsalam siya kanina, watching from Philippines. So salam po sa inyo at salam sa lahat na nanonood sa oras na ito. In terms ng dawa, Ustad, na nais kong itanong po sa inyo, anong mas mahirap sa Pilipinas o dito sa Saudi Arabia? Pangalawang katanungan, sa inyong pagdadawa, ano yung pinaka di makalimutan na naranasan nyo na ito it can be mahirap na o isang unforgettable moment na nahirapan kayo at paano nyo ito nasolusyonan? Una, ulit mo yung tanong. Yung unang tanong po, alhamdulillah, ay ano yung mahirap, saan mas mahirap magdawa, sa Pilipinas o sa Saudi Arabia? At pangalawa, ano yung karanasan ninyo sa dawa na
sa tingin yung ito hindi niyo makakalimutan in terms ng pagdadawa, maging ito ay mahirap o kay isang struggle sa inyong pagdadawa na hindi niyo makakalimutan at paano ito nasolusyonan? Okay. Una sa lahat, may hirap sa Pilipinas at meron ding hirap dito sa Arabia. Okay? Sa Pilipinas, ang hirap doon is kaya saludo talaga ako sa mga daiya sa Pilipinas na hindi sila nagsasawa sa pagpapalaganap ng Islam. Kahit gaano yung niranasan ng hirap, hindi sila bumibitiw. Sa Pilipinas, lalo na pag wala kang sponsor. Kasi karamihan yung mga daiya, bakit sila humihinto? Kasi siyempre, kasi doon sa Pilipinas, lahat pera eh. Oo. Pati yung pag-CCR may bayad. Paano na kaya yung pagdating sa dawa? So, sa Pilipinas, ikaw na yung speaker, ikaw rin yung organizer, ikaw rin yung mag-distribute ng mga merienda, ikaw rin yung gagastos na paano ka makahanap ng merienda. So, yung budget talaga ang pinaka-problema sa Pilipinas. Pagdating naman sa trabaho, parehas. Halimbawa yung pagdadawa, halos parehas. Pero nandito naman sa Saudi, ang hirap naman dito is, siyempre, ang mga Pilipino sa Pilipinas, hindi sila tinutubuan ng sungay. Okay? Pero pagdating sa Saudi, tinutubuan sila ng sungay. Bakit? Hindi nila kilala ang kapwa nilang Pilipino. Nakaranas akong sa buhay ko dito sa Saudi, nakaranas akong hindi pansinin. Samantala, pag may problema sila, ako ang takbuhan nila. Pag meron silang problema sa police, sa court, tatawag sila sa akin. Pero pag pumunta ako ng company, hindi nila ako kilala. Okay? Mararanasan mo din yung dito sa Saudi is pagsasarahan ka ng pintuan. So, makikinig sila sa dawa mo at sasabihin sa iyo, pwede bang short talk lang kasi gusto na magpahinga. So ito yung mga mahirap sa Saudi Arabia, pero sa pamamagitan ng mga mudir mismo ng company, kaya nilang ipunin yung kanilang mga tao. So nakuha namin yung technique na yun is naging madali sa amin kasi nakipag-communicate na kami sa pinaka-mudir, pero makikita ka din na ibang mga company na hindi sila papayag. Hindi sila papayag na magkakaroon ng mga activities. Sabi nila, kasi daw baka magagalit yung mga workers nila. Sa hirap na hindi ko malimutan sa Pilipinas, yung darating na yung schedule ng event, tapos tatawagan mo yung mga kasamahan mo na para doon. Sasabihin sa iyo, hindi kayo makarating dahil wala kaming pamasahe. Yung parang hindi mo alam kung anong gagawin mo dahil para kang iniwan sa kalagitnaan ng dagat. Na wala ka ng ibang matatawag para doon. Pero dahil sa kailangan talaga yung marami kang kaibigan, yung mga tao na nakahanda para sa event na yun ang tutulong sa iyo, maaari hindi sila makatulong. Tulad ng nangyari sa akin. So yung mga tao nakapaligid, especially yung pamilya mo, sila yung magsusupport sa iyo para lang matuloy yung programa. Kasi nakakahiya na nagbigay ka ng schedule, nag-imbita ka ng speaker, pero dahil sa yung mga supporters mo, hindi sila dumating kasi wala daw pamasahe, ganito ganon. So dahil sa pamilya at yung malalapit na kaibigan, naging na-iskatuparan ng programa ng matiwasay at payapa at kahit wala kang budget, pag lumapit ka sa iyong pamilya, kaya nilang magbukod ng amount para lang maiskatuparan yung programa. Kasi ang sa kanila, siguro lack of knowledge, hindi yung support nila doon dahil sa yun ay for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, ang inisip nila doon yung kahihiyan ng pamilya. Kahihiyan mo, ako kahihiyan ko na pag hindi yun na natupad,
So mapapahiya ako, yun ang iniisip nila. So kaya magporsige sila mag-ipon ng budget para lang may sulparan. So kailangan magparami ng kaibigan, ng kakilala. Huwag tayong yung sasabihin natin, sino kayo, sino ako, so bahala kayo dyan, bahala ako dito. Hindi ganoon. So dapat cooperation ang dapat mananaig dito sa atin, especially sa mga duat. Mashallah, tabarakallah, at lahat ng ating mga viewers dyan sa Pilipinas at saka dito sa Gitnang Silangan, tayo ay nagsasalam sa kanila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At of course, ang dami-daming mga followers at mga kilala ng ating mahal na Sheikh, puting Sheikh na napili nating guest for this week, si Ustad Aviron, na mga taga dyan sa Marawi, sapagat ang ating guest for this week ay dyan po nakapagtapos sa Marawi. Produkto po siya ng Marawi. Mashallah, isa sa Jamia dyan sa Marawi. At of course, gusto kong bumati sa aking mga classmates, mga friends na nandyan na kilala nila ang ating mahal na Sheikh. Sila Fahad Sultan, of course, sila Tahir Sarangani, mga nakapagtapos din yan sa Makkah, sa Qura, at of course, sa lahat ng ating mga kabangsamoro dyan sa kayo po ay nakatutok dito sa P15 din, na kung saan ay napapakinggan natin sa kasalukuyan ang mga struggles, tagumpay, at mga hindi makakalimutang mga experience ng ating butihing Sheikh na si Muhammad Aviron. At of course, Ustad Muhammad Aviron, sa lahat ng alam natin na naging kabahagi na ng ating buhay, ika nga, bilang mga ngaral, translator, tagapagturo, mashallah, sabi nga nila, 3-in-1. Hindi ka lang interpreter, ika nga. Kasi sapagat yung mga kababayan natin, ang interpreter po, ibig sabihin nito po ay kapag ang isang mga kababayan na hindi pa mga Muslim, ika nga, ay sila po ay pumunta sa konsulado o kaya sabihin natin sa Islamic Center upang humingi ng pagpapayo, ika nga, ano pong petsa ng aking ikama, anong yung ikama ko po, anong nakalagay dito, ano po ba ang expiration, wow, kung merong mga sabihin natin mga documents sa company nila, ito po ay idinudulog nila sa ating mga Islamic Center upang makakuha ng pagpapayo, sapagkat hindi lahat mo ng ating mga kababayan ay nakakabasa, ika nga, ng Arabic. Kaya sila po yung mga interpreter, ika nga, interpreter ang ibig sabihin nun, ika nga, nag-interpret sila from Arabic para sa ating dialect sa Filipino language. At of course, sila din po ay mga mangangaral sapagkat sila po ang pumupunta sa inyong mga tahanan, diyan sa inyong mga company to company, ika nga, at the same time ay sila po din ay mga tagapagturo sapagkat kapag nagabayan ng isang tao, isang kababayan natin, ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pananampalatayang Islam, at siya po ay tuturuan nila sapagkat ito po ay obligado din sa kanila na turuan ang isang nagbalik Islam. Kaya nga, 3-in-1, ika nga, saan ka pa? Sa lahat ng profession dito sa daigdig. Ito lamang yung sabihin natin, we are claiming, ika nga, that the best and noble profession ever sa balat ng lupa ay ito yung pagdadawa, sapagkat ito ay gawain ng lahat ng mga propetang isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ustad Muhammad Aviron, naging kabahagi na ng buhay mo ang pagdadawa. So dahil sa how many years na ito ay napamahal sa iyo, ika nga, kanina, ang dami mong sacrifice, ika nga, for the sake of Allah at sa ating din, ay ano yung napulot mong aral dito, ika nga? What is the, sabihin natin, yung napagtanto mo sa sarili mo? Ustad Muhammad Aviron. Una sa lahat, kapatid na Alikamdo, ang pagdadawa, ito lang sinabi mo na napakainam na profession sa lahat ng professions. Pagkat ito ay profession ng mga propeta. Yung sa pagdadawa, may improve mo ang iyong sarili. Una. Kasi yung da'wa, ito din yung way para mananatili ka maging matuwid na tao. Kasi yung sinasabi mo, bago pa darating sa tao na sasabihan mo, ay mas malapit yung tainga mo kaysa sa tainga niya sa bibig mo. Okay? So, kung gusto ninyong maging matatag sa Islam, gawin niyo ang da'wa. Sapagkat ito ang pinakamainam na paraan para maging matuwid, para maging matatag sa pananampalatayang Islam. Sapagkat ang da'wa, lahat ng hirap madadatnan mo dito. So pag nalampasan mo ang mga bagay na to, I'm sure sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ma-improve yung sarili mo. Sa da'wa, ma-improve mo ang iyong pananalita, ang iyong pakikitungo. Ito na sinabi ko kanina, dahil sa da'wa, kaya mo magparaya.
para lang mapalapit, Mashallah. para lang makinig sa iyo yung taong nadaawahan mo. Kasi pag hindi ka nagparaya, hindi siya makikinig. Especially yung da'wah through online, open yung murahan, open yung sila magsalita ng hindi maganda ibabato sa iyo. So, ang da'wah para sa akin, sa since na nagsimula ako hanggang ngayon, ang malaking napakinabangan ko dito, yung improvement ng aking sarili. Mashallah. Personal development. Kung saan ako ngayon, yun dahil yun yung mga sacrifice na napagdanaan ko yung mga nakaraan. So before kayo magsalita, gusto ko lang i-highlight yung mga taong pumupup sa akin sa Marawi kasi nabanggit niya yung yung si Ustad Laksaman. Si Abdul Wahab. Abdul Wahab. Abdul Wahab Laksaman. Si Sheikh Tahir Salangani. Kasi maliban kilala mo siya. Si Tahir. Maliban sa kay Sheikh Abdul Wahab Laksaman, siya yung pumupup sa akin, siya yung nagbubog sa akin kung saan ako ngayon, siya yung nagsimula kung sino si Muhammad Abiron ngayon, kung meron man, okay? Pero nung dumating sa Pilipinas, dumating sa Marawi City, ang kumupok sa akin doon ay yung tulad ng yung mga Maranao tribes, sila Abu Muhammad Sarangani. Yung tatay niya. Yes, yung tatay ni Sheikh Tahir. Si Abu Anas, si Abu Ansari Abdul Malik Angni, tapos si Abu Iman Ampaso, si Abu Shamil Ampaso, si Magsalam tayo sa kanila, Ustad Muhammad Abiron, sa lahat ng ating mga kabangsamoro na mga ika nga, anong grupo nila? Shabab. Yes. At si Shabab yung organisasyon. So ito yung mga tao na nagpursigi para makapagtapos ako ng aking pag-aaral sa Marawi City. So maraming salamat sa Marketo Shabab Muslim Philippines sa pangunguna ng ni Abu Muhammad Sarangani. Sila yung naging dahilan na kung paano ko natutunan, kung paano ko naintindihan ang aking relihiyon, ang relihiyong Islam. Dahil sa kanila, hanggat nakarating ko sa Saudi Arabia, hindi ko sa makakalimutan kasama sila sa aking mga dua. Dahil kung hindi sa kanila, hindi ko alam kung saan si Muhammad Abiron ngayon. Mashallah, tabarakallah. At of course, Anwar, alam na ng ating mga viewers ngayon. Yes. Alam na ng ating mga viewers kung ang itatanong mo mamaya, Anwar, sapagkat alam natin si Muhammad Abiron ay of course, abangan niyo po. Palapa. Abangan niyo po. Just to, lahat po yung mga dalawa pong nabanggit nyo ay both Maranao. Tama po ba? Yeah. Both Maranao yung nagkumukop sa inyo na naging second parents ninyo. Correct me if I'm wrong. Yes. MashaAllah, tabarakallah. Nawabiyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging modelo sila ng iba pa natin mga kapatiran na kumukop sila na makatulad ninyo na MashaAllah. Na alhamdulillah. Follow-up question, Ustad. Kaya Anwar, kapag ikaw ay pumunta ng Marawi, maraming kukup-kup sa'yo, don't worry. Sapagkat ang mga Maranao, mashallah, ay talagang kahit di ka nga, yung ipapasuot sa'yo talaga yung malong na hindi nasuot 14 years para lang sa bisita. Ganun sila. Brother, actually, Kamlon, mayroon akong isang hindi nakalimutan sa ugali ng Maranao. Okay. Ano yun? Hindi, maari, meron itong gumagawa, pero parang mahirap eh. Kasi para sa akin, hindi ko kayang gawin yun eh. Kaya na-appreciate ko yung ugali na to. One time, inimbitan ako doon sa Lilod Madaya. Hindi. Lilod Wato Balindo. Okay, sa Wato. Okay. Pumunta kami doon sa Wato para kumuha ng lansones. Okay? Kasi maraming lansones doon eh. Yes. Tapos, yung bahay na aming tutuluyan, hindi ko alam, bagong kasal yung, may bagong kasal doon. Okay? May bagong kasal sa bahay na yun. Maraming pagkain, mashallah. Hindi pagkain ng kasi bali honeymoon na yun eh. Honeymoon na yung okay. Alam mo yung ginawa nila sa akin na parang nakabagbag ng damdamin. Yung bagong kasal na mag-honeymoon, umalis sa kwarto, lumabas ng kwarto, at ako ang pinatuloy doon. Mashallah, tabarakallah.
Sino magkakagawa nun? Mahirap yun. Yung mag-honeymoon kayo na bago kayo kasal, tapos lilisanin niyo yung kwarto, tapos yung bisita ang patuloy. Masya Allah. Kakaiba, no? So, Kakaibang. Yes, Masya Allah. kakaiba talaga mga Maranao. Yung hospitality ng mga Maranao. At of course, bilang mga Muslim, hindi lang sa mga Maranao, lahat ng mga Muslim na mga ano ay ganun talaga ang pinaka. Di ba Ustad, son na yung sa bisita na bigyan natin ng magandang pag-welcome ika. Yes, pero bago sila si Brother Anwar. Oo, pero kailangan yung entertain mo yung bisita mo kasi siyempre sa Islam 3 days, di ba? Pero hindi yung pag-entertain doon, sobrang ginawa nila eh. Yung tao, yung nasa bagong kasal sa kwarto, papaalisin mo yun, tapos ikaw tuloy doon. Pwede naman ako matulog sa labas, di ba? Pero subhanallah, dahil yung tinatawag ng Maranao Maradika, hindi nila kaya yung baliin yung ganong tradition. So kaya nilang alisan yung kwarto ng bagong kasal. Para Go Anwar, I'm sure Anwar, yes, kanina ka magtatanong. I mean, talagang kakaiba, no? Kakaiba yung mga pag-uugali o yung mga respeto na binibigay ng kada Pilipino, especially ito na natutunan natin sa tribe ng Maranao na ganun, na nagagawa nila yung ganung senaryo na talagang mashallah na mapatatagin pa sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ganitong uri ng pagiging isang hospitality nila at saka generosity nila sa mga hospitable sa kanilang mga bisita. Talagang gagawa sila ng paraan para mabigay yung napakagandang accommodation sa mga panauhin. So in terms ng kakaiba ng yung naranasan Ustad, so, alhamdulillah. Ano naman, tanong ito na ating butihing Sheikh Alimuddin, kinoment niya dito sa kanyang page, na bilang isang dai, paano ka naiiba sa ibang duat na maaari nilang kapulutan ng kapakinabangan? In short, what makes you unique? Okay. Unang-una, yung para sa akin, kailangan ang lahat ng gagawin mo sa buhay nakaplano. Okay? Nakaplano. Gagawa ka ng plano, ano ang gagawin mo, hanggat pati yung pagkain mo dapat nakaplano. Kasi sa isang daiya, ang oras niya is napakahalaga. Kasi halos wala kang oras eh. Yung itutulog mo na lang, gagawin mo pa sa da'wa. Yung ikakain mo na lang, gawin mo pa sa da'wa. So dapat nakaprograma ang lahat ng oras mo. Dahil may kasabihan, al-haqqu ghayrul munazzam, taglibul batilul munazzam. Ang katotohanan, ang gawaing matuwid na hindi arrangement, na walang arrangement, tatalunin siya ng gawang masama ng naka-arrange. So ito yung karamihan na napapansin ko sa mga kapatiran. Yung basta lang sila susulpot kung kailan sila magda'wa, kung sila mag-lecture, kung kailan sila pupunta sa lugar, kung kailan sila... No! Pati yung pang-araw-araw mo na sariling gawa mo dapat nakaplano. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yuhibbu abdan idha amila amalan ay yutqina. Katotohanan Allah subhanahu wa ta'ala, kahabagan niya ang kanyang alipin kapag ginawa niya ang kanyang trabaho, pinagbuti niya ito. So hindi ibig sabihin na basta ka na lang mag-lecture, basta ka na lang mag-live, basta ka na lang magdawa kung saan-saan. No, dapat nakaplano. Ang araw na to, para dito, ang oras na ito, para dito, ganito ako matulog, ganito kakain, itong oras ng sala. So pag kaya mong pag-i-arrange yung oras mo, yun ang pinakamainam at saka yun ang aking stand. Yes, ito yung aking stand. Dapat yung oras mo na naka-divide. Yes, naka-divide. Ika nga time management yes, at saka organize. So alhamdulillah sa mga natutunan natin sa ating butihing guro na kailangan talaga naman na bago tayo umarap sa ating mga dadawahan, unang-una yung sarili muna natin dapat dawahan natin in terms sa mga bagay na ito. At napakaganda po yun
na kailangan ako din actually in personal lack of time management, nawawala ako dyan. Kung ano na lang yung schedule ko gagawin. Minsan pabigla-bigla at mahirap gawin yung time management for myself, but I'm trying. So alhamdulillah sa mga kailangan talaga natin ito sa ating sarili, hindi lang sa sarili kundi sa dawa. At in terms that sa dawa din Ustad, ngayon may mga nadadawahan tayo, mga bagong balik Islam, na talagang kapag sa unang araw pa lang, mga unang buwan, talagang masigasig sila sa pag-aaral. Masigasig sila sa kung ano yung kanilang niyakap, ano yung gabay na binigay sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. But there's a circumstances o panahon, darating yung kahinaan na sila nawawala na ng lakas o kaya nawawala na yung sigla sa pag-aaral. Minsan nakikita mo wala na sa Islamic Center. Minsan kapag binisita mo doon sa lugar na kung saan doon sila nakatira, hindi na kanila kilala. Yung mga ganong instances or pangyayari. Ngayon, bilang isang daya, paano ba natin sila minomotivate upang makabalik muli? No? Paano natin sila ibabalik? Ano yung ginagawa ninyo bilang isang daya? Okay, magandang tanong sapagkat nangyayari sa kapanan natin ngayon. Actually, Ustad, bago ko sagutin, ito tanong pala ng ating isang viewers na si Robelisa Salonga sa Saring Balik Islam. Go on. Okay. Alam natin na ang ating faith is tumataas yung level at bumababa. Lahat tayo, kahit gaano kang ka-religious, kahit gaano kang ka-knowledgeable, yung faith mo talagang may panahon talaga bababa. Kasi nararamdaman natin yun eh. Nararamdaman natin sa mismo sa sarili natin. Kasi pag marami yung ginawa mong mabuti, tataas yung level ng faith mo. How come yung mga bagong yakap sa Islam? Sa akin, kasi ito nakuha ko to kay Sheikh Muhammad Amin Rodriguez. Sabi niya, pagkakausap ka sa iyong kapatid, puso sa puso. Okay? Hindi bibig sa bibig, puso sa puso. Kasi yung iparamdam mo sa kanya na mahalaga siya sa iyo. Okay? Minsan, may mga nangyayari na wala loss of contact, pero ako, ginagawa ko sa kanila, habang nakakasama ko sila, binibigyan ko sila ng yung books na kaya nila, kahit magkahiwa-hiwalay kami, pagdaladala nila yun is kaya nilang magbasa, kaya nilang ipagpatuloy ng pag-aaral. Pangalawa, kinukuha ko talaga yung contact. Tapos, pag nawala sila sa company, sa amin nasasakupan, talagang tinatawagan ko at kung saan sila napunta, doon ako makipag-communicate sa ibang center para ma-follow up. Kasi bago pa lang, kasi minsan, kama-Muslim niya pa lang ngayon, nawala na, na-transfer na sa ibang lugar. So, hindi mo na silang mapapollow up. So, dapat ang isang da'iyya, kailangan malapit yung kanyang puso sa kanyang mga kapatid. Yung pinapakita mo yung mahalaga sila sa iyo, na hindi yung ikaw lang ang pahahalagahan nila. No, sila yung mahalaga sa iyo. At the same time, kunin mo sa kanila yung contact ng Facebook, cellphone number. Pagkatapos, makipag-communicate ka sa iba't ibang mga Islamic Center. Kaya, saludo rin ako sa mga daiya, sa buong kingdom at sa Pilipinas. Pag tumatawag ako sa kanila, padahan ito ng libro, padahan ito ng Quran, talagang magpupursige na ginagawa nila. Samantala, hindi ko naman pinapalitan yung kanilang pera na pang-package sa pag-LBC doon papunta sa kapatid natin. So, alhamdulillah, I-appreciate ko rin yung isa kong, yung bunso ni Mama, yung tito ko, pag sinabi ko, ito kailangan ko padala mo ng galingan ito, agad-agad niya itong ginagawa. So, yun ang katuwang ko sa Pilipinas, ang aking tito, na walang sawa na sumusuporta. So, kailangan talaga yung contact number o kaya yung Facebook. Sapagkat samantala yung official communication natin ngayon is Facebook. Wala ka na makikita ng tao. Yes, it's a good thing talaga naman na wag natin babaliwalain sila na kapag sila, sa oras na iyon na sila nanghina, yun din yung time na kailangan tayo nila. No, okay. Yun yung time na sila ay mismong naghahanap din ng katuwang na may balik yung sarili nila sa ganon. So alhamdulillah, maraming salamat. At saka Brother Anwar, minsan, siyempre, especially pag nauwi ka na sa Pilipinas, so magkakaroon pa rin mahirap yung buhay.
tapos nagkaroon ka ng problema, nagkasakit ng anak mo, tapos hihingi sila ng tulong sa iyo, dapat yung isang daiya, alisin niyo yung pagiging kuripot. Tanggalin niyo yung pagiging kuripot. Okay? Na, So, wala ka man. Ang libre na si Ali. Kung wala kang maibigay na pera, at least mabigyan mo siya ng payo. Yung ikakaganda Oras sa payo. At saka hindi mo siyang iiwan, hindi mo siyang hihiwalayan sa mga oras na may pagsubok sa kanya. So kahit wala kang, ako na experience ko, kahit wala akong naibigay na pera, pero yung konting advice, kakausapin mo siya ng ganito, ng mabuti. So siya mismo magpapasalamat. At sasabihin mo sa kanya, oh, brother, wala. Huwag mong sabihin na meron ka to, sabihin mo wala, kasi nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya sabi ni Sheikh Muhammad Rodriguez, ang dapat kakausapin yung kapatid mo, puso. At isa rin yan sa aming natutunan sa ating mabuting Sheikh, si Ustad Amin Rodriguez, yung pag-aalaga ng kanyang mga mag-aaral, pag-aalaga ng mga, sabihin natin, hindi lang mga mag-aaral, kundi pinapahalagan talaga niya ang mga future propagators. Yun talaga ang nakita natin kay Ustad Amin Rodriguez. Ustad Muhammad Aviron, may iba naman tayo. Mashallah, you raised and you are from one of the beautiful place in the Philippines where most of the where most of the foreigners around the world ay gustong-gusto nilang bumisita dyan, especially sa El Nido. Now, kumusta ang dawan natin sa Palawan? May maalam ko na marami tayong mga nakapagtapos na dito sa Jamia, sa mga iba't ibang mga pang-Islamikong universidad, na mga Balik Islam at mga brothers natin na mga Boer Muslim. Kumusta ang dawan natin sa Puerto Princesa, Ustad? Okay, sa Puerto Princesa, masasabi ko malakas ang dawa. Masasabi ko din sa buong Palawan, hindi ko lang sabihin na 100% sila ay nagdadawa, pero sa nakita ko is maari 75 to 80% ang dawa sa Pilipinas, ang dawa sa Palawan. Sa Puerto Princesa, meron tayong tinatawag na Human Development Foundation. Ito ay masigasig sa pagdadawa at matatagpuan natin ito is sa Barangay San Pedro, malapit sa City Coliseum at malapit sa airport. Okay? So, pag nakapunta kayo dyan sa lugar namin sa Palawan, welcome to Islamic Center. At meron tayong musalla sa airport, mismo ang Human Development Foundation ang nag-install doon ng musalla. Okay? So, ang human development talagang masigasig sa da'wa for non-Muslim, da'wa for non-Muslim at saka yung pag-aaral, meron silang pag-aaral. I think every Sunday, kasi yun lang ang vacant time ng mga karamihan sa atin. Estudyante. Pagdating naman sa Southern Palawan, ay diyan makikita natin yung Masidabunayan, yung Magsid at sinasabi nila. Nandiyan din nakikita natin yung learning Southern Palawan learning, parang ganun. Palawan Southern Learning Center. Ito ay pinangunahan nila Ustad Roldan Apal at saka si Ustad Muhammad Kuwa. So yan ang sa Southern Palawan. Pagdating naman sa Northern, yun ang medyo mahina. Sapagkat may Islamic Center dyan, kila Abdulaziz Serna, sa may Taytay, pero hindi sila ka-active. Siyempre, bago pa lang, tapos wala din support. So, pagdating sa city, takbo papuntang Southern, malakas ang dawa, alhamdulillah, at maraming mga masjid diyan sa Southern at natayo lang ng Islamic World Committee, mahigit kumulang sa 56 masjid sa Southern. Mashallah. Dami, mashallah. Welcome kayo, kapatid na Ali Kamlon, Anwar, at saka yung mga viewers natin. Actually, yan lang, Ustad, ang hindi namin napuntahan na place. Kasi lahat ng place... I'm sorry to tell you, Ali, I've been there in El Nido before. Oh, anong year yun? Yes. Mashallah. Ano pa, Ustad, nung nasa seminary pa ako.
that time. 2009 back 2010. Mashallah. So kailangan Very mong bumalik, beautiful place. kailangan mong bumalik Very doon, beautiful Anwar. place. Yes, so beautiful. Talagang pwede mo siyang i-recommend. Yes, ang Palawan nirekomenda na ng Department of Tourism ng Pilipinas pagkatapos ito ay ng isang post ng isang foreigner na nag-appreciate, tapos in-appreciate ng buong mundo na ang Palawan is ang pinakamagandang island sa buong mundo. So, pagkatapos na nakuha yung Seven Wonders, tapos naulit pa na sila pinapromote ng international vlogger na ang Palawan is the most beautiful island in the world. So, kung pupunta kayo doon, sana magkasabay-sabay tayo. Inshallah. Masarap mag-highlight. Masarap mag-highlight na hopping doon, mashallah, ang sarap. So, I remember that time. Sa lahat ng ating mga nanonood at mga viewers, kunti lamang ang natitira naming minuto na kung saan ay magtatapos ang ating programa. But of course, gusto namin magsalam sa lahat ng mga viewers natin sa amang party, saan mang bahagi ng mundo na kung saan, mashallah, tutok na tutok sila sa lahat ng mga pananalita ng ating butihing sheikh. Tutok na tutok sila sa ating programa na kung saan alam na alam nila na ang programang natin ay ito ay sumasalamin sa mga experience at mga sabihin natin tagumpay ng ating mga ngaral at mga tagapagturo ng Islam. Ustad Muhammad Aviron, tumungo naman tayo Ustad Muhammad patungkol sa ating mga syabab at ating mga kabataan sapagkat ang ating programa ito ay organisa, at sponsored ng Youth Club Assembly at ng SKDE na kung saan ito ay humuhubog sa ating mga kabataan. Ano po ang ating magandang mensahe bilang isang mga ngaral at mashallah, I believe na kapag turo kasi isang alive teachers mula sa Pilipinas. Ang tanong ko ay dalawa. Ano po ang experience nyo sa pagiging teacher alive? Kasi ito yung trending ika nga sa ating sa BARM. Maraming natulungan ng ating mga BARM na maraming mga brothers natin na nakapagturo, brothers and sisters na may mga kaalaman sa Islam na nahubog sila at na naging teacher sila sa pamamagitan ng alive teacher. Ano po bang meron dito upang mabigyan nating diin ito? At the same time, dahil tinuturuan nyo yung mga kabataan na very sure sa Pilipinas, ano po ang ating mga payo sa ating mga kabataang Muslim na nahuhumaling sa social media o kaya meron silang struggle sa pag-aaral sa madrasa? Ustad Muhammad Aviron. Okay. Ang kabataan, bago sinabi ito ni Rizal, no? Ang kabataan pag-asa ng bayan, ito ay nasa atin, nasa Islam na. Kasi bakit? Lumaganap ang Islam sa pamamagitan ng mga kabataan. Naalala ninyo si Mu'adh bin Jabal, pinadala ni Prophet Muhammad SAW sa Yemen. Sa edad ng kabataan. Tapos, yung pinadala sa Madina, alam natin isang marangya na bata na nag-Muslim. Iniwanan niya yung pagiging marangya na si Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Naging dato siya yung pinadala para turuan yung mga taga-Madina, para dawahan yung mga taga-Madina. Okay? So, malaking rule ang mga kabataan sa Islam. Hindi sila mabubura sa kasaysayan ng Islam. Mula sa panahon ni Prophet Muhammad SAW, ang Islam ay lumaganap sa pamamagitan, malaking naiambag ang mga kabataan sa pagpakalap ng Islam. Kaya ang maipapayo ko sa nagbuo nito at nakaisip nito, yung programa na ito, ipagpatuloy ninyo sapagkat naway maging huwaran kayo ng mga kabataan sapagkat malaking ang role ninyo sa Islam at huwag ninyong kalimutan na kayo ang magpapatuloy ng da'wah. Kayo yung inaasahan ng ummah. Dahil pag hindi kayo nagpakabuti, ay ang mga matatanda ay mamamatay, awatin ng kamatayan. So, sinang papalit sa kanila? So, pagpatuloy ninyo, especially yung pag-aaral sa Islam, dahil ito ang pinakamalaking puhunan sa da'wah. At pagkatapos nun, yung inyong sakripisyo at isang programang ito, ang pinakamainam dito is maabot niya ang buong mundo. Alam niyo, isa rin sa nag-inspire sa akin yung sa paggawa ng page. Yung may post ako doon na, yung simpleng post, sabi ko, yung wag susuko,
kahit gaano kahirap may ginhawa, ang gabi may araw. Okay? So umabot yung reaction ng 13 million. So, subhanallah, ilang buwan lang nakalipas, di ba, ng 13 million. So, kayong mga kabataan, naisip niyo ito, ipagpatuloy ninyo dahil ito ay malaking bagay para sa mga tulad yung kabataan. So, yun ang aking masasabi. Mashallah. So, yung tanong ko na pangalawa, Ustad, Veron kanina, anong meron po sa Alive okay. Lang? Sa Alive Teacher, kasi hindi naman sa buong Pilipinas is may mga madrasa. So paano na yung mga bata na mga Muslim na hindi inabot ng madrasa? Paano sila matuto sa kanyang relihiyon? Yun ang una-una. Kaya ito yung maganda sa Alive. Pangalawa, isang karangalan para sa ating mga Muslim na tinuturo sa public schools ang Islamic values at saka Arabic language. Kasi ako nakapagturo ako ng within 4 years sa level 4. Ako ang mahumandal. Tapos na-promote ako, naging supervisor ako ng Arabic department sa ALS. So, nang dahil sa values ng Islam na tinuturo mo, nag-Muslim yung head teacher namin at nag-Muslim yung dalawang estudyante ko. So, sabi nila kung ganito yung nilalabas ng mga media na tungkol sa Islam, maganda pala ang Islam. So, ito yung isang malaking da'wa sa Alive, depende na lang sa teacher kung paano ito i-handle. Pero para sa akin, ang Alive Teacher, malaking bagay para sa kabataang Muslim dahil ito ay naghuhubog sa kanila. Kasi siyempre, especially sa Pilipinas, kung walang magpapaalaala tungkol sa ating religion, malilimutan natin ang religion. Sa dami ng pagsubok, sa dami ng pukso. So mismo sa mga school na kung saan pumupunta ang ating mga anak araw-araw, dito tinuturo ang Islamic values at Arabic language. Ito ay isang karangalan para sa atin. Kung titingnan natin sa ibang relihiyon, hindi pinaunlakan ng DepEd ang sa kanila. Pero sa ating mga Muslim, pinaunlakan nila ito dahil ito ay regalo dahil ito ay alaala daw na ang Pilipinas ay mga Muslim ang namumuno before. Mashallah, tabarakallah. Napakaganda po ang mga pananalita ng ating butihing Sheikh. Of course, bago ilabas ng ating kapartner na si BFF Anwar, ang mga maanghang at mga kapanapanabik na kanyang itinatagong mga B15 na ito yung inaabangan ng kanyang mga followers na katanungan para sa ating guest, mashallah, at of course, bago kabahan ng ating guest para sa kanyang mga kasagutan, gusto nating isalam ang lahat ng ating mga viewers all over the world, dyan sa New Jersey, USA, sa Berlin, Germany, sa Kuwait, sa Dubai, dyan sasabihin natin dito sa gitnang silangan at sa Pilipinas. Buhay na buhay ang ating mga kapatiran dyan sa Pilipinas at maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa B15 na kung saan hindi po natin pinag-usapan ng politika, hindi po natin pinag-usapan ng kung sino-sino, kundi pinag-usapan po natin direct to the point, from the bottom of their hearts, mula sa ating mga magigiting na mga mangangaral. Sapagkat po, hindi po natin nabibigyan ng pansin ng ating mga tagapagturo at mga mangangaral. Kaya po, itong ating programa ay binigyang diin na kilalanin natin sila in a way na small contribution, ika nga, upang ma-inspire ang ating mga future propagators at saka ang ating mga nag-aaral, mga nagbalik Islam, ika nga upang inshallah may mapulot tayong mga kaalaman patungkol sa Islam. Yes, Anwar, ilabas mo na ang ating mga matalinghagang P15 na mga katanungan para sa ating butihing guest. Mashallah, jazakallah khair Ali Kamlon. At alhamdulillah, ay maraming salamat din Ustad Muhammad Veron sa iyong mga kasagutan at mga advice sa ating kabataan na mashallah, ika nga sila yung pag-asa ng ating bayan kung sila ay sumusunod, tumatalima kung ano yung pinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Kasi paano sila magiging pag-asa kung hindi sila marunong magsala? Yes. No? Paano sila magiging pag-asa kung even the basic learning of Islam hindi nila naisa sa buhay?
Subhanallah. Tama. So, alhamdulillah, At jazakallah Anwar, khair po. dagdag sa sinabi mo, Anwar, dagdag sa sinabi mo, of course, nandiyan din si Ustad Muhammad Veronica nga, sinasabi nila ang pag-asa ng bayan itong mga kabataan. Of course, sa atin bilang mga Muslim, ang mga kabataang sumusunod sa sunna ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alinsunod sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang mga pag-asa yun ang pag-asa ng ating umma, sapagkat yung sinasabi natin na pag-asa ng umma, yung mga kabataan hindi marunong magsala, hindi marunong paano na ang mangyayari sa ating umma. Kaya hinihimok natin ang ating mga viewers na mga magulang, hindi man kayo mga YCA parents, pero hinihimok namin kaya na ang small contribution nyo po sa ating komunidad ay ipa-enroll lang inyong mga anak sa mga alive, ipa-enroll lang inyong mga anak sa mga malapit na madrasa. Kung sila naman ay college na, ipa-enroll sila o kaya papuntahin sila sa mga student organizations related sa Islam, sapagkat talamak na po ang mga Muslim student organization sa bawat universidad. Yes, Anwar. At pakatandaan natin, Sheikh Ustad Muhammad Abiron at Akali Kamlon, na isa sa mga bagay na mapakinabangan natin sa ating mga anak, inshallah, kung ako magkaroon, inshallah, ay kung lumaki ng aking anak, inshallah, ay isa ito sa magiging tagapamagitan natin sa araw ng paghuhukom. Tandaan po natin iyan. Malaking tulong para sa atin bilang isang mga magulang. Kaya huwag natin aksayahin yung oras na igugol ng mga anak natin o mga kabataan lang sa paglalaro ng kahit anong mga nakaka-addict, no, na mga laro sa social media, dahil ito ay hindi katotohanan. Dahil ang katotohanan ay nasa kabilang buhay. So pagpatuloy po natin, syempre, may iba tayo at tayo ay tututok naman na narinig na natin yung napakagandang mga advice, no, ng ating bilang isang Muhammad Abiron, bilang isang daya na marami talaga siyang karanasan in terms ng dawa. At kung ating isa-isahin, mga kababayan at mga kapatid at mga ka-BFF, ay hindi ito matatapos sa isang oras, 2 oras o sa isang araw. Marami pa tayong episode. And we're looking forward na ma-invite din natin siya in sa part 2, ika nga, sapagkat maraming nakalinya. Abangan po natin next week si Ustad Badiou Saman Salyaw ang ating sa hotseat next week, inshallah. Pinopromote natin this. Inshallah ay makapanayam natin sa mga talagang foundation natin, no? Sa foundation din natin ng ating pananampalataya bilang isang mga balik Islam at bilang isang Muslim. Yes, Ustad Muhammad Abiron, handa ka na bang ilathala, ihayag sa amin ang iyong best favorite things of your life? So ito tinatanong namin sa at hindi ko naman tinatanong yung another side na alam ko na inshallah ay biyayaan ka ng Allah para dito, no? Inshallah. So yung itong katanungan po, Ustad, ay 5 katanungan, best 5 questions of best or favorite of things of your life, na unang-unang katanungan ko syempre ay bilang isang Muhammad Abiron, ano yung paborito mong sports o nilalaro? Totally, paborito ko yung basketball. Okay? Para sa kayo ni Ali? Pero nung nagkaroon ako ng balik, so doon ako naglaylo na hindi na ako mahawak ng bola. So, ito yung promote kong laro sapagkat ito yung gustong-gusto ng mga Pilipino. At the same time, yung nakakapag-exercise ka talaga, yung buong katawan mo. So, yun po. Paborito kong laro ay basketball at mahilig akong manood pagdating sa mga kanya. Pero sa ngayon, hindi ibig sabihin na ako ay basketball player, pero nung mga before, favorite. Oo. Hindi lang niya favorite, kundi talagang in-explain pa niya, pinupromote pa niya ang basketball. Pangalawang katanungan. Of course, bago ka magsalita, Anwar, when it comes sa basketball, alam natin, Ustad Muhammad Abiron, na bawat Islamic Center, isa ito sa nagpapatingkad ng ating dawa activities, ang pagkakaroon ng sport activities. And pinakauna ang basketball. May ipon mo kagad na rin mga Pilipino. Pagdating sa basketball, hindi mo na kailangan silang isa-isahin eh. Mag-post ka lang na may basketball. Yung mga pa-premium, ika nga. At of course, nandyan ang martial arts. Of course, we're promoting karate. Lahat ng mga nagka-karate dyan. After the pandemic, tayo ay magbabalik sa karate, inshallah. Eskide po tayo. Go for that, inshallah. So, pangalawang katanungan, Ustad, hindi mawawala yung sports. Siyempre, itong katanungan ko, ano nung bilang isang Muhammad Abiron, ano ba yung paborito mong pagkain, no? Ano isa sa mga pagkain na paborito mo?
Okay. Ako, walang inaayawan ng pagkain. At saka pag nilutuan mo ako, huwag kang matakot magpakain sa akin. Maalat man ito, maanghang, walang lasa, wala akong sasabihin sa iyo yung negative. Okay? Mashallah. Yung pinaka-paborito kong ulam. Una, siyempre, papaitan. Tapos pangalawa is ampalaya. Yan po. Mashallah. So sa mga gustong mag-invite kay Ustad Muhammad Abiram, paghandaan niyo na po 'yan, no? Pero hindi naman siya pumapili. So any kind of food naman basta halal ay Yes. Alhamdulillah. So another question, Ustad. Pangatlong katanungan ko. So alhamdulillah, isa po kayong sa mga ngaral na ano po yung sa mga paborito niyong libro na pwede nating i-recommend sa ating mga manonood, mga viewers, mga kapatid. Bukod sa Quran, bukod sa hadith, ano yung mga paborito mong libro na binabasa mo talaga na paulit-ulit na gusto mong i-recommend sa amin? Ang unang-una, ang binasa kong paulit-ulit yung Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasi bakit? Yung kwento ng life ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hindi yung nakatranslate sa Tagalog kasi limited yun eh. Yung volumes. Nakalimutan ko yung nakalimutan ko yung author mo. Pero pinanood ko rin yung si Sheikh Dr. Ed Carney sa Sira kasi yun ang course niya. Dahil sa Sira, lahat ng pamumuhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusto mo maging mabuti sa pakikita sa pamilya, mababasa mo dyan, sa da'wa, makikita mo dyan, sa mga kabataan, makikita mo dyan. So lahat ng gusto mong i-improve sa sarili mo, basahin mo yung Sira. Masya Kung Allah. gusto mo naman, yung itataas mo yung level ng faith mo, basahin mo yung kwento ng mga sahaba. Yung kwento ng mga sahaba, subhanallah, ako minsan, yung hindi ko na lang alam bakit nabasa na yung libro. Yung habang nagbabasa ako, lumuluha. Na umiiyak kasi, ano bang nangyari? Bakit nabasa yung libro? So hindi ko naman alam dahil sa Masya Allah, yung kwento ng buhay niya tulad nila Yasser, nila Sumayya, nila Musab bin Umayr, si Bilal, si Abdul bin Hudhafa. Yung parang durugin niya yung puso sa tindi na kanilang pinagdaanan. So yung libro na paborito ko talaga yung Life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka Life ng mga Sahaba. Yun pagdating sa Aqida, syempre yung libro nila Sheikh Bin Baz, nila Sheikh Uthaymin, yan yung tinututukan ko na binabasa. Mashallah, kaya advisable po sa mga nais magbasa noon ay kailangan niya maghanda kayo ng palanggana o kaya balde para hindi na mabasa yung libro. No, Ustad? Inshallah. Anwar at saka Ustad Muhammad Aviron, isa rin sa technique talaga upang maintindihan mo talaga ang tinutukoy ng author ng isang libro ay talagang huwag kang pumunta sa pinakagitna yung sa pagbabasa. Ito yung nakita ko sa yung pananalita ng ating Sheikh na si Sheikh An-Nawawi. Okay? Na kailangan ay wag ka doon sa pinakagitna, kundi from the start talaga, from the author, from the forward, from the introduction, para ma-feel mo talaga kung ano yung tinutukoy doon. Kasi maraming nagbabasa ngayon na gusto lang nila ng magandang quote sa pinakagitna o ano pa man. Hindi natin ma-appreciate kung anong especially kapag binabasa mo yung commentary pa lang ng mga nagbasa na, di ba mayroong mga commentary yan kung paano nila i-recommend yung doon pa lang malalaman mo na kanong kagandahan nung babasahin mo. Kaya minsan, dahil doon, din ako nagbabasa kasi nabasa ko na parang from them. And I'm just joking. Pero yung Siratul Nabawi, ang nire-recommend ako, yung nanalo na sira sa buong kingdom. Ang author dito is Indiano na chef. Dito yung Rahikul Maktum. Yung Rahikul Maktum, pati yung kasaysayan ng mga Arabo, pinapaliwanag dito So, isang maganda dito yung Rahikul Maktum, mayroong translated na in English.
Pero yung yung kaya magbasa ng Arabic kasi mas mayaman yung yung meaning ng Arabic. Yeah, kapaliwanagan, explanation. Yes, So inshallah, Go ahead, Anwar. alhamdulillah. So Tapos another na ba? last two questions. We have another two questions. Pang-apat to Ustad, bilang isang daya, syempre, we have our own na kusad na paborito rin natin mga tagapangaral o mga motivator sa social media man siya, maging sa Pilipinas o sa international. Sino ang paborito mo? No, sino ang inahangaan mo na bilang isang tagapangaral o daya sa nasikat? Okay. Di ba pwedeng hindi sikat din? Yung nag-motivate sa akin, marami akong natutunan na way ng da'wa. Yung way ng da'wa. Kasi meron siyang episode na yung Maharat Da'iyah. Kay patakun da'iyan najihan. Paano kang maging pasadong isang mangangaral? Okay? Ito ay napaganda, Oo. So, ang nag-motivate sa akin dito, pinaulit-ulit ko pinanood yung video nito is si Sheikh Muhammad Al-Arifi na isang Saudi national. So, pagdating naman sa atin sa larangan ng mga Pilipino, maraming daiya na mahuhusay. Nandiyan sila si Manuel Rodriguez, sila Manuel de la Peña, sila Sheikh Alimuddin, sila Amrullah, MashaAllah. Peñalver, at marami pang mga daiya talagang mahuhusay yung mga daiya natin. Alhamdulillah. MashaAllah. Nandiyan din si Sheikh Ali Kamlon. MashaAllah. Yes. So, alhamdulillah. So last question, Ustad, to proceed tayo sa katanungan ng ating butihing Ali Kamlon. Panglimang katanungan, ano ang iyong ano yung best characteristic na gustong-gusto mo sa isang kaibigan? Okay. Ang unang-una, mapagkatiwalaan. Okay? Yan ang unang-una kong hinahanap sa tao. Kasi pwede mong lahat kakaibiganin eh. Lahat ng tao pwede mong maging kaibigan eh. Pero hindi lahat sila kaya mong pagkatiwalaan. So, paano mo siyang mapapatunayan na mapagkatiwalaan kapag nakasama mo siya sa isang lakarin, sa isang pagtitipon? So, doon mo malalaman yung kanyang pag-uugali. So, ang pinakamahalaga sa akin na ugali ng isang kaibigan yung mapagkatiwala, sapagkat pag isa siyang mapagkatiwalaan, yun ang magkaroon siya ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka na kayang lokohin, hindi kayang iwanan, laglagin. So, sa itong ugali na to, ito ang pinaka-paborito ko sa isang tao. Sa isang kaibigan. MashaAllah. MashaAllah. Jazakallah khair, Ustad, sa iyong mga kasagutan. Yes, proceed tayo, Ali Kamlon. At of course, bago tayo magbigay ng pinakahuling pananalita sa ating butihing Sheikh at huling pananalita sa ating co-host na si Anwar, ang ating pong katanungan ngayon ay paunahan ay patungkol sa buhay ng ating mahal na Sheikh si Muhammad Aviron. Ang aming tanong ay magmumula of course sa kanyang pananalita kanina. Ihanda nyo na ang inyong mga cellphone at ihanda nyo na ang paunahan na ito. Sa page ni Anwar ay isa ang mananalo at sa page ni Muhammad Aviron ay isa ang mananalo at sa page ni Sheikh Alimuddin ay isa ang mananalo, yung pinakaunang magko-comment. Ang tanong mula sa YC at SKDA ay ito ang katanungan mula sa ating programang BFF15. Ibigay ang full name ng isang Sheikh. Ayan, isang Sheikh na siyang nag-motivate upang makapag-aral, upang mag-aral sa Marawi ang ating butihing Sheikh na si Muhammad Aviron. Ano yung full name nitong isang maranaw na Sheikh na ito? Siya ang nangalaga, naging second parent ng ating butihing Sheikh na si Muhammad Aviron. Ano ang kanyang pangalan? At mag-type na kayo sapagkat mananalo kayo ng 100 load. Mamimigay ako ng 150 kundi 100 load dyan sa Pilipinas. Sa gitnang silangan ay ibigay nyo lang ang mga mobile number nyo sa Pilipinas upang ibigay namin sa inyo ang pinaka-load na ito. At of course,
gusto nating nabilaw ka na ako sa KitKat. Maraming salamat sa nagbigay ng KitKat ngayon. Sabi Of course, nga, gusto natin magpasalamat sa sponsor natin sa load na ito, sa ating butihing sponsor, ang TPCE Load, si Coach Amira, ang aking butihing ate. At least, nakakatulong ka na, nakakabenta pa, napopromote ba, kaya 300 load ang pamimigay ng aking ate. Inshallah, mag-load na kayo. Kung gusto niyo po mag-business ng TPC Load, ay makipag-coordinate kayo kay Coach Amira. So yan po ang ating katanungan. Yes, Anwar, ano po Mashallah. ang remark? Mashallah, na-motivate ang ating host ngayon na si Akh Ali Kamlon. Kaya tumaas ang ating papremyo. Kaya napakaswerte. Alhamdulillah, you are lucky for today na mayroon kayong 100 each sa mananalo. Kaya huwag nyo na po patagalin ang kasagutan. I-comment down below. Isa sa page ko, isa sa page ni Ustad Alimuddin, sa isang page, sa page ni Muhammad Abiron. So alhamdulillah, huling katanungan sa Ustad Muhammad Abiron, dahil ngayon ay halos naubos na natin isang oras at tayo tumakbo na ng 30 minutes, isang oras sa 30 minutes, no? Alhamdulillah, bago yan, may nagko-comment kanina na kailangan daw magkaroon ng mga second episode at sa mga nauna pang mga guest, no? Mashallah. Inshallah po, wag po kayong mag-alala, lahat po magkakaroon tayo ng mga second episode ng ating mga guests. At No? of course, Anwar, mangyayari yan inshallah, baka ang magiging second episode halimbawa ay si Sheikh Amrullah at saka si Sheikh Muhammad Abiron, dalawa sila sa isang episode. At saka Yes, si it can Sheikh be. Abiron. Para maganda kasi yung ganun, yung katanungan Magkakaroon tayo ng sa studio na mga sabihin natin na magbabatuhan tayo inshallah. At of course, Yes. maganda yung interactions, ika nga brainstorming, mas kapanapanabing at mas enjoy, ika nga. At of course, mas maraming makukuha ang kapupulutang kaalaman ng ating mga viewers, ika nga. Yes, ano ang pinakahuli Yes, nating Ustad. remarks para sa ating guest ngayon? Yes, sa huling katanungan ko, inshallah ay maging sa makapulutan natin ng advice na upang maging matatag tayo na nagsasaliksik sa kaalaman ng Islam. Ang katanungan ko, Ustad, paano ba natin bibigyan ng advice, no? Ang lahat, especially sa mga bagong yakap sa Islam, na paano nila papahalagahan ang pagsasaliksik sa kaalaman ng Islam? Ang daming nanonood na mga mag-aaral ng mga balik Islam. At of course, Ustad Muhammad Abiron, dahil laki ka ng Marawi, hindi lang balik Islam, yung mga born Muslim natin na mga kapatiran na nanghihina ang kanilang mga pananampalataya, paano sila makabalik sa pag-aaral sa Islamic Center o kaya sa pinakamalapit na madrasa. At of course, ang ating mga butihing nagbalik Islam. Okay. Ang tungkol sa pag-aaral ng kaalaman, dahil kung ang pag-aaral sa kaalaman, kung madali lang ito, ay marami na sana maging mga ulama, mga maaalam. Pero dahil sa pag-aaral ng kaalaman ito ay puno-puno ng hirap, puno-puno ng tinig, puno-puno ng pagsubok. So, ilan lamang na makikita natin nakakapasa. Kasi sa dami namin, especially sa amin, sa dami namin pinadala sa Palawan, dalawa lang kami nakagraduate. Okay? So, sobra kami 10 pinadala galing Palawan, dalawa lang kaming nakagraduate. Maliban sa mga senior namin. Kasi yung senior namin, dalawa din. So, yung kaming sumunod sa kanya is dalawa rin kaming nagpagtapos. So, doon na makikita natin na talagang mahirap ang pag-aaral sa kaalaman. Pero, kung ang iisipin natin na gusto rin natin maisabuhay ang totoong Islam sa ating sarili, dahil bakit natin ito isa sa buhay? Dahil may darating sa atin na oras tayo ay lilisanin ng mundong ito. Magpupursige ka dahil gusto mo ng kaligtasan. So ang susi ng kaligtasan dapat kaalaman, kasi bago mong magawa ang lahat ng mga pinag-uutos, kaalaman talaga ang namumuna. At siyempre, doon pa rin yung niya o di kailangan natin upang sa kanya katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa lahat ng gawain natin, kaalaman ang pinakauna ang kailangan natin. So, ito ay dapat nating bigyan ng oras, dapat nating pagtuunan ng pansin. Lumapit tayo sa mga maaalam, kahit hindi tayo makapunta sa mga madrasa, ay dapat natin ito ipagtuunan ng pansin. Pagdating naman sa mga kapatiran nating balik Islam, huwag nilang lisanin ang Islamic centers. Sapagkat ang Islamic centers, yun ang maghuhubog sa kanila kung paano sila ay matuto
kung paano sila iaalagaan. So, itong Friday nila na kahit yung oras nila pamahinga o kaya gagamitin nila sa kanilang mga pamilya, dapat maglaan talaga sila ng oras upang sila matuto. Kasi pag hindi kayo matulang muna, yung mga nag-Muslim dito sa Saudi Arabia, kung hindi kayo natuto dito sa Saudi Arabia, imposible matuto kayo sa Pilipinas. Kasi bakit? Busy-busy ka na doon, maghanap ka ng trabaho, mahirap ang buhay. So kung hindi ka natuto dito, malamang hindi ka matuto sa Pilipinas. So habang nandito tayo sa Saudi Arabia, yung mga Islamic Center provided lahat ng kakailangan natin, magsikap tayo mga kapatid sapagkat ito yung susi ng ating tagumpayang kaalaman. So, huwag kayong magtamad-tamad. Nandiyan yung sa buong kingdom ay marami po, more than 400 Islamic centers sa lahat ng mga municipalities. So, kailangan ay pagtunan natin ng pansin. Yes. Ika nga, Ustad Muhammad Abiron, talagang ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga unobliga sa atin, no? Ay ang magsaliksik ng kaalaman. Kaya mashallah, jazakallahu khair sa iyong advice, nawa ay kapulutan to ng ating mga viewers, especially yung mga ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam at yung mga naghahanap pa ng liwanag sa kanilang landas, inshallah. Ustad Muhammad Abiron, dahil marami na, mashallah, thousands na ang nag-comment sa inyong page at sa page ni Ustad Alimuddin Onofre at sa page ni Anwar the Light, ibigay niyo na po ang tamang kasagutan. Ang natatandaan ko ay si Sheikh Abu Mahir Laksaman. Is that true? Or ano yung full name ni Sheikh Laksaman? Ang kunya niya, hindi kaya ang nickname niya Abu Mahir, pero yung complete pangalan niya is Abdul Wahab Laksaman. Okay. Kung Sheikh Abu Mahir Laksaman o kaya Abdul Wahab Laksaman ay tama po yun mga kapatid. Kaya lang, isa lang po ang mananalo sa bawat page. Okay? Kaya first time to na mamimigay ng tag 100 kasi binibigay namin 50. Dahil special si Ustad Muhammad Abiron ay 100 ang ating pamimigay for today. At of course, Sheikh Muhammad Abiron, naway inshallah kapag kami ay nag-imbita sa iyo sa ating pangalawang part 2 at may makakasama tayong ibang daya upang na makilala nyo ay sana po wag po kayong mag-decline sapagkat ito po ang sana po hindi to yung pinakahuli kundi ito ang pinakauna nating pagkikita. At it's our privilege and honor na maging kabahagi po kayo ng aming programa sapagkat yung mga boses nyo po at inyong mga pananalita ay ito po ang aming kailangan dito sa aming programa upang makahikayat at magkaroon ng maraming kaalaman ng ating mga manonood na mga future na tagapagpalaganap ng Islam. At of course, Ustad Muhammad Abiron, marami kang mga followers at friends at mga nakakakilala sa iyo at mga friends mo na hindi mo sila nakikita personally dito sa gitnang silangan or sa other world, ika nga sa ating bansa. Ito po yung pagkakataon na makausap niyo po sila, magsalam ka sa kanila, ano yung pinaka-last remark mo sa aming episode at ano po ang inyong masasabi po. Yes, your floor is yours, Ustad. Unang-una sa lahat mga kapatid, isang karangalan para sa akin na lumabas ako sa inyong programa. Okay? Kasi nung kinausap ako ni Brother Anwar before, sabi ko yung oras hindi pwede sa akin kasi yung duty ko talaga is 12 to 8 ng gabi. So hindi ko pwedeng iwanan kasi yun daw online kasi walang kapalit sa akin to. Ikinagagalak ko at saka isang karangalan para sa akin na pagbibigyan niyo ako ng panahon sa mga ganitong programa. Pangalawa, pinapasasalamatan ko ang lahat ng aking mga viewers sa Aviron Gallery at saka Aviron Muhammad Aviron. Nang dahil sa nandiyan kayo, kaya nandito ako. Kasi kung wala kayo, wala din ako. Kasi walang saysay ang aking mga post kung hindi rin yung sinishare. Kasi nang dahil sa inyong pag-share umabot sa malayong lugar ang ating da'wa, ito ay isang karangalan para sa akin. Naging friends ko kayo sa Facebook at saka followers ko kayo sa Facebook. So maraming salamat. Naging katuwang ko kayo sa da'wa dahil kung ano man ang aking matatamo na mga timpala, ganun din kayo. Kasi nung binanggit ko kanina, yung isang post na umabot sa 13 millions na reaction. Millions. Millions. So hindi umabot ng ganun karami kung wala kayo aking mga followers at makatuwang sa Facebook. Tama. At the same time, bago ko lisanin,
bago ako titigil sa aking pagsasalita, siyempre binabati ko ang lahat ng mga staff ng Human Development Foundation sa Palawan, Puerto Princesa. Dahil sa kanyang pagsusumikap, pinangunahan ito ni Sheikh Abubakar Nasil, siya ang pinaka-director ng Islamic Center natin doon. So maraming salamat sa kanilang pagsusumikap sa da'wah. At the same time, pinasalamatan ko lahat ng aking sa Marawi, yung iba na mayapa na naway pa igawad sa kanilang paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at yung mga nanatili pang buhay, pahabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang buhay, upang marami pang silang mahubog tulad ko na maaasahan sa gawain da'wah. At syempre, pinasalamatan ko ang ating host, si Brother Anwar, at saka si Akali Kamlod, nang dahil sa kanilang pagsusumikap, nakita ninyo ako dito sa studio nila, at maraming salamat. At ipagpatuloy ninyo dahil ito ay walang kaparehas na programa sa aking nakarap o di kaya sa aking nakikita sa tagal ko na sa da'wa mula doon hanggang ngayon. Ito pala nakita lang dahil sa nakita ko yung unang episode ninyo. So sabi ko, mashallah, ito yung nakapag-isip nila talagang genius. So, maraming salamat po. Jazakallah khair, Ustad Muhammad Aviron from dyan sa Al-Mahal, at inshallah makababisita ka namin sa mga susunod na panahon dyan, inshallah, at away katipalan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mabuting gantimpala dito sa daigdig, lalong-lalo na sa araw ng paghukom na tayo ay haharap sa ating may kapalang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At maraming salamat sa iyong pag-accept sa aming invitation natin. Inshallah Ta'ala, sa lahat ng kanyang mga viewers at lahat ng kanyang mga followers, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ustad Muhammad Aviron. Jazakumullahu khairan. Ayak po. So mashallah mga kapatid, isa na namang isang oras at kalahati na sasabihin natin isang araw at isa ngayong week ay nakapulutan natin ng isang sabihin natin maraming mga aral mula sa ating guest na si Sheikh Muhammad Aviron, at of course sa lahat ng kanyang mga followers at mga viewers, lahat ng ating mga viewers na nakatutok ngayon dito sa Pilipinas o kaya sabihin natin sa ibang bansa, dito sa Berlin, Germany, sa Dubai, sa Kuwait, dyan sa New Jersey, USA, at sa lahat ng mga nakatutok, maraming salamat sa inyong suporta. Kung wala po ang inyong view, kung wala po ang inyong suporta, ay of course, wala kaming sabihin natin, hindi may inspire ang ating programa. At of course, tayo nagpapasalamat sa ating butihing floor director, walang iba kundi si Ustad Marwan Lumarda, at of course, sa ating kapartner sa ating mga programa, si Sheikh Alimuddin, of course, at ang aking butihing partner sa PV15, walang iba kundi si Akh Anwar, na kung saan, mashallah, tabarakallah, ito ang pang-12, pang-11 na ating, pang-11 na episode. Mashallah, tabarakallah, time is so fast. But of course, bago magsalita ang ating butihing partner, si Brother Anwar, gusto po namin kayong imbitahan, please lang po manood kayo next Friday. Ang ating pong guest ay walang iba, kundi ay isa sa pinakabit Vatican when it comes sa pagdadawat, naging ustad ng lahat ng mga tagapagturo. Walang iba kundi si Ustad Badiusaman Saliao. Live siya dyan sa Pilipinas, sa BARM. Kaya huwag niyo po itong kakalimutan. Mark your calendar, next week po kami ay live, pero hapon po kami, hindi umaga. Special po ngayon sapagkat ito po yung available ng ating guest, si Sheikh Aviron. Pero next week, 4:30 kami magla-live at dyan sa Pilipinas ay I think 9 o'clock in the evening. Brother Anwar, kumusta ang natin na nangyari ngayon? Masyadong alam ko na kaibigan mo si Sheikh Aviron at mabuting kaibigan, at nakita natin kung gaano siya magpursige sa kasalarangan ng dawat. At isang napakarami niyang experience when it comes sa dawat. Isa sa nahangaan ko sa kanya, Brother Anwar, ay produkto siya ng isa sasabihin natin Mahad or Jamia sa Marawi City, na kung saan mashallah marami ng mga ulama natin na mga kabangsamoro natin ng mga maranaw na doon nakapagtapos. Anwar? Yes, Akali Kamlon, Jazakallah khairan. At alhamdulillah ay natapos natin yung ating oras sa pagpapanayan o pakikipagkwentuhan, ika nga, sa ating butihing ustad o ating sheikh na si Ustad Muhammad Aviron, na mashallah, na nawa ay nakapulutan natin ng aral, no? At nawa ay nagkaroon din tayo ng inspirasyon sa kanya, na siya ay isa sa mga produkto
ng isa sa mga mabubuti nating mga guro, no? Na talagang nagpupursige sila na tulungan ang mga katulad nila Ustad Muhammad Abiron. At inshallah ay ika nga sabi ko sa inyo, noong una ko siyang nakita, noong una kami nag-meet that time na bago pa lang ako sa Islam, way back 2014, ay akala ko sa kanya isang Arabo. Actually, nung nag-meet kami sa Salahan before Fajr doon sa hotel, akala ko sa kanya Arabo at hindi Pilipino. Kasi grabe yung balbas niya. Bihira lang yung balbas the na way ganon. na yung mukha niya. At saka medyo matangkad na tao siya, I mean. At nung nagsalita na siya, alhamdulillah, napakaganda. I mean, the way na magsalita siya, agad-agad nakuha niya yung loob ko na mashallah itong kapatid natin, chef natin, napakagaling in terms of pagdadawa. Na alhamdulillah ay abangan po natin, sinabi ng ating butihing Ustad, siya ni Ali Kamlon, ng ating susunod na magiging guest na kaabang-abang ito. Ali Kamlon, kaabang-abang na ako ay kinakabahan na sa panahon, ngayon pa lang. Kasi pagkatapos niya, isusunod na yung mga veterano Oo. I mean, kaya mga kapatid, mga kababayan, mga viewers namin ay talagang nag-level up yung ating mga all of them are special. They're different. Unique in their way. In the way. But syempre, in terms ng mga katagalan, taon na kanilang ginugol sa dawa, ay magkakaiba nga lang. Kaya, alhamdulillah. At of course, Anwar, meron akong additional information sa iyo para hindi ka ma-shock. Next week po tayo ay live sa Makkah sapagkat ako'y pupunta diyan sa Jeddah. Then pupunta tayo ng Makkah. Napaka-special ang interview natin kay Sheikh Badi sapagkat meron tayong dalawang special co-host na sila ang masasabi natin magiging isa sa mga magtatanong na live sa ating BFF Indian Room. Nasasamahan tayo ni Ustad ay Ismail Ricardo at ni Ustad Alimuddin Onofre live diyan sa dyan sa Makkah. Kaya napaka-special ang ating at siya ang pang 12. But of course, sunod-sunod na yan. Inshallah ta'ala kung nakikinig ang ating butihing Ustad, sila Ustad Amin Rodriguez, Ustad Ahmad Irandio, Ustad Mansur Galafon, sila Ustad Alzenri Conting at marami pang mga Ustad, sila Ustad Hasan Juralbar at marami pa inshallah sunod-sunod na ito sapagkat this is only once a week at we are very sure na maraming kapupulutan ng mga Islamikong pag-aaral at kaalaman patungkol sa Islam ang ating mga taga-subaybay ika. Yes. At of course, maraming salamat. Napansin ko nga akali ka mo, no? Subhanallah yung ating pamagat, no? Nung binuo natin tong BFF Indian, talagang hinahanapan pa natin kung anong tugma na sa Arabic na tinulungan tayo ng ating butihing Ustad Limuddin na Al-Akh Khilafiddin na mashallah ay tumutugma, no? Alhamdulillah kasi yung mga guest natin ay there's something na nag-relate sa atin na alhamdulillah nakikilala ng mga tao o ng mga viewers natin kung paano sila sa larangan ng dawa. So alhamdulillah bago natin itapos ang ating programa sa oras na ito ay nagkapasalamat tayo sa mga viewers natin na tuloy yung suporta na talagang sila pa yung nagsasuggest na maging ganito, na ipagpatuloy natin yung programa. At ipagpaumanhin nyo rin po na kami minsan nagkakamali sa aming mga sinasabi dahil hindi naman kami talaga nasa larangan ng talk show. But we are making this program na talagang para sa dawa. Kung ano yung may dulot namin na mabuti, ay yun ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung ano naman yung mga mali at hindi kaangkop para sa dawa, ay ito ay galing sa aming pagkakasala, no? Sa waswas ng Satan. So, i-promote natin, Ali Kamlon, yung programa nyo bukas. No, syempre, yung TGIS. Of course, no? mga Sino kapatid, at lahat natin? ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga viewers, ay of course, bukas ay live kami, mashallah, with the Ustad Limuddin Onofre, live kami, isa na lamang bagong yakap sa Islam na siya ay nagtuturo, mashallah. Siya ay live sa Jizan, taga-Jizan, or Tabuk ata, ang ating magiging guest tomorrow. Abangan nyo po ang ating kaisa sa ating magiging guest tomorrow. Kasama ko si Ustad Limuddin bukas after Dhuhr inshallah. At bilang pangwakas mashallah sa kanila, nasabi kanila ni Brother Anwar at saka ni Ustad Abiron kanina, mga magulang naming nanonood ngayon, may mga kakilala tayo ng mga kabataan, please lang, ay of course ito ay pangkalahatan sa inyong lahat bilang isa sa mga tagapagturo ng ating mga kabataan, na kung wala po tayong may bahagi sa ating mga kabataan na mabubuting salita o kaya mabubuting gawa
ay kung hindi natin may bigay sa kanila ang mga ganitong pamamaraan, ay ipa-enroll po natin sila sa ating mga madrasa. Lahat po ng ating mga paaralan o kaya mga madrasa dyan sa Pilipinas o kaya dito ay marami po tayong mga kakilala o kaya mga malapit sa ating lugar. Ipa-enroll natin sila sapagkat yung hindi natin kayang ibigay sa kanila na kaalaman kahit papaano ay makuha nila sa mga madrasa o kaya sa ating mga mangangaral o kaya sa ating mga tagapagturo ng Islam sapagkat ito lamang po yung pinakamalaking contribution at pamana na pwede nating ibigay sa ating mga anak at mga kabataan sapagkat wala na pong iba. Ang future po ng ating umma ay nakasalalay sa ating mga kabataan na sumusunod sa Quran according sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po mga kapatid, ay inshallah ipa-enroll niyo po ang inyong mga kabataan sa madrasa. Hinihimok po ang lahat upang maiwasan ang mga bid'a, upang maiwasan ang sinasabi nating mga differences ika nga ng ating mga akida sapagkat kami ay naniniwala na isa lang ang akida ng ating mga salaf salid, iisa ang akida ng ating mga propeta, iisa ang akida, iisa ang ating relihiyon. At upang ito ay malaman ng ating mga kabataan ay ipa-enroll natin sila sa ating mga madrasa, sa mga piling-piling mga madrasa na pwede nating ipagkatiwala ang ating mga kabataan. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa amin. Isa na namang oras at kalahati, actually 2 hours na nagtapos ngayong araw ng Jumaa sa inyong pagtutok. Maraming salamat sa inyong mga tahanan, sa lahat ng mga nakatutok sa page ni Anwar the Light. Maraming salamat at nakatutok sa page ni Ustad Alimuddin Onofre. Maraming salamat at of course sa page ng ating butihing guest na walang iba kundi si Sheikh Abiron. Maraming salamat sa inyong lahat at naway nakapulot kayo ng aral at naway inshallah naging kabahagi ito ng inyong buhay inshallah ang pagtutok sa amin. Barakallahu fikum wa akhiruhu wa da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman